Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Target ng Gilas na makuha ang gold medal sa Asian Games. Pero nakaharang ang Jordan na kagrupo ng Gilas na kung saan isa sa kanilang naturalized players ay si Rondae Hollis Jefferson, ang import ng TNT na siyang nakapagbigay ng mantsa sa perfect record sa finals ni Justin Brownlee. Kaya di maiiwasang mag-compare at magdadalawang isip kung kakayanin ba ni Justin Brownlee si Rondae Hollis Jefferson ang tumalo sa Barangay Ginebra sa PBA. In terms of height, ay parehong 6'6" ang dalawang players. Pero isang legit NBA pedigree itong si Rondae Hollis Jefferson, isang first-round pick by the Portland Trail Blazers sa NBA. Samantalang si Justin Brownlee ay isang undrafted but made a mark in Philippine basketball, and many considers him as the greatest of all time as far as the imports are concerned. Pero gaano man ka-impressive ng resume ni Justin Brownlee sa PBA, ay walang-wala ito kay Rondae Hollis Jefferson na kung saan nakapaglaro na sa 3 NBA teams. And there is a big possibility na makabalik pa sa NBA dahil he is still 28 years old at si Brownlee ay 35 years old na. Pero kung meron mang very impressive sa resume ni Justin Brownlee ay ang pagiging champion niya. Kahit saan siya magpunta at maglaro ay palagi niyang nabibigyan ng championship ang kanyang team. Nag-champion sa Ginebra, sa Lebanon at pati sa ABL ay nag-champion rin. Pati sa SEA Games ay champion rin si Brownlee. In other words, alam ni Brownlee what it takes to win. Pero hindi maiiwasang magduda dahil tinalo na ni Rondae Hollis Jefferson si Justin Brownlee sa home court ni Justin Brownlee. With Calvin Abreva ay siguradong siya ang designated defender kay Rondae Hollis Jefferson. In terms of strength and speed ay kayang-kaya ni Abreva si Rondae Hollis Jefferson. Although mas matangkad si Rondae Hollis Jefferson, pero hindi naman low post player itong si Jefferson, kaya siguradong kayang-kaya ni Abreva sa one-on-one defense and let Coach Tim Cone design the team defense. Natalo ang Ginebra sa TNT, but still merong mga instances na kinain ng buhay ni Justin Brownlee ang depensa ni Rondae Hollis Jefferson. Tagilid nga ba ang Gilas? Well, let's put it this way. The present Gilas team is not just all about Justin Brownlee. Ito ang totoong PBA All-Stars. Kulang lang siguro dito si Mikey Williams ng TNT, Christensen Hardinger ng Ginebra na nag-retire na sa Gilas, at si CJ Perez. Lahat ng nasa team ay mga certified A-level talent. The level of talent in this team is, I think, even better than the World Cup team except for Jordan Clarkson. One should realize also na meron tayong dalawang naturalized players na sina Justin Brownlee and Ange Kouame who will play together. Kaya napakalakas talaga ng team na ito. Merong height dahil sa presence ni Ange Kouame who augments the absence of Kai Sotto and AJ Adu. At nandyan naman si Motau Tua na napakalaki at merong tira sa labas. And I have a feeling na ito na ang time na magda-dominate si Junmar Fajardo sa buong Asia. Right place at the right time.
Right coach in Tim Cone, kaya siguradong makikita natin si Junmar Fajardo na pupulbusin ang mga big men ng Asia. Samantala, kasalukuyang abala ang Golden State Warriors sa paghahanda para sa mga workouts kasama ang mga free agent. At isa sa mga bituin ng kanilang listahan ay si Dwight Howard. Ang veteranong big man na si Howard ay huli nating nakita sa action sa NBA kasama ang Los Angeles Lakers noong 2022 bago siya naglaro para sa Taiyuan Leopards sa T1 League ng Taiwan. Sa kanyang malawak na karanasan sa NBA, marami ang nag-aabang kung muling magkaroon ng pagkakataon si Howard na makabalik sa NBA. Ayon kay Michael Scotto ng Hoops Hype, hindi lang si Howard ang kanilang kinakonsider. Nagkaroon na rin ang Warriors ng workouts kasama ang mga kilalang veteranong big man tulad nina Derek Favors and Dwayne Dedmon. Ang pagdalo ng mga veterano sa mga workouts ay nagpapakita ng kanilang interest na maging bahagi ng koponan. Ayon kay Shams Charania, si Dwight Howard ang isa sa mga sumusunod sa kanilang listahan para sa mga workouts. Ipinakita na ni Howard ang kanyang kakayahan sa mga iba't ibang aspeto ng laro at maraming koponan ang naghahanap ng kanyang serbisyo. Sa pagdalaw ng mga veterano sa mga workouts ng Warriors, nagpapakita ito ng determinasyon ng koponan na maghanap ng karagdagang lakas para sa kanilang lineup. Ang kanilang layunin ay pumirma ng isang veteranong big man na handang tanggapin ang veterans minimum para punan ang ika-14 na pwesto sa kanilang roster. Sa mga susunod na araw, abangan ang mga balita ukol sa mga development sa koponan ng Golden State Warriors at kung sino ang kanilang pipiliing maging bahagi ng kanilang team. Nagpapakita ang Golden State Warriors ng interest na pirmahan si Dwight Howard at inaasahan na magkaroon ng meeting ang koponan at ang big man sa susunod na linggo. Si Howard ay huling naglaro sa NBA noong 2021-22 season para sa Lakers. Ayon kay Shams Charania ng The Athletic, magkakaroon ng pagpupulong ang Golden State Warriors at si Dwight Howard sa susunod na linggo upang talakayin ang posibilidad na pumirma ang veteranong big man bilang backup center na tatanggap ng minimum na bayad para sa mga veterano. Sinabi ni Anthony Slater ng The Athletic na dinala ng Warriors ang napakaraming veteranong big man para sa mga workout sa mga nakaraang linggo. At si Howard ang may pinakamataas na potential at isa sa mga tunay na pagpipilian. Idinagdag ni Slater na depende sa pananaw ni Howard sa kanilang meeting kung aalisin o kukunin si Howard ng Warriors. Sa ibang salita, tatanggapin ba niya ang posibilidad na maglaro na meron lamang maliit na role? Magiging positibo ba ang kanyang presensya sa locker room bilang veterano? Alam ng Warriors na kailangan nilang magkaroon ng mas malaking manlalaro. Mahilig si Steve Kerr na maglaro ng maliit na lineup, ngunit hindi maiiwasan ang posibilidad na harapin sina Nikola Jokic and Anthony Davis sa playoffs. Ang Memphis ay kilalang magaling sa rebounding na may kasamang si Steven Adams. Ang Warriors ay patuloy na nakikipaglaban sa pagkuha ng rebound sa bawat laban, at ito ay nagdudulot ng pagod sa kanila sa paglipas ng panahon. Kevin Looney punches above his weight as admirably and effectively as any center in the league, but he's only 6'9". Pero hindi ito hadlang para sa kanya na makipagsabayan at magtagumpay bilang isang center sa NBA. Ngunit sa maraming laro, lalo na sa mga sitwasyon na kailangan ng mas malalaking manlalaro, ang Warriors ay madalas na nagtitiwala kay Draymond Green na maglaro bilang center na may taas na 6'7" lamang. Ito ang nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng defensive big man sa koponan.
At dito pumapasok si Dwight Howard. Bagamat maaaring hindi siya ang pinakamataas na center sa liga, ang kanyang potential at kahusayan ay hindi maaaring balewalain. Isa siya sa mga veteranong big man na may malalim na karanasan sa NBA. Si Howard ay nagkaroon ng malaking bahagi sa kampyonato ng Lakers noong 2020, kaya't hindi basta-basta ang kanyang kakayahan. Matapos ang kanyang 2 huling seasons sa NBA kasama ang Sixers at Lakers, nagpasya siyang maglaro sa Taiwan. Ngunit ang kanyang kakayahan sa depensa at pagkuha ng offensive rebounds ay maaaring magamit pa rin niya sa NBA. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan, basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.